Operation Tulong USA. And you're on. Maraming salamat mga kapalapino at mga ka-OFW. Minsan pa ay naglilingkod na pambayan ang Utusan.tv, ang kauna-unahang himpilan ng telebisyon sa internet na nagpo-broadcast sa loob ng inyong mga Facebook. At sa pagkakataong ito ay isa pang uri ng paglilingkod na pambayan ang ating isasagawa. Bago tayo magturo, nais ko muna kayong kumustahin mga kapalapino sa inyong mga kinaroroonan, saan man kayo napabilang sa pang 72 countries na sumusubaybay, nanonood, at kasama natin ng mga bansa na naglilingkod na pampano kung nasaan ang ating mga ka-OFWs. Sapagkat yung 72 countries, mga kapilipino na aking ipinost na yan, ay doon may mga nanonood. Sapagkat yung nasa South Africa, hindi naman manunood sa atin yung mga Africans. So alam ko na yung mga nanonood sa atin at nanood at nagbubukas ng kanilang mga internet sa Utusan.tv ay mga Pilipino. Dahil subukan na naman ninyo tingnan, mayroong Russia. Siyempre, hindi naman bubuksan yung kanyang internet at manood sa atin yung Russian. So alam ko na may mga Pilipino na nariyan sa Russia, sa Czechoslovakia, sa blah blah. Pasensya na po kayo. Dahil hindi ko ma-memorize lahat yun eh. Ang alam ko doon na ito. Ang mga memorize ko talaga: Philippines, United States, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Indonesia, Hong Kong, Japan, blah blah blah. Yan ang mga memorize ko. Ayun naman. At syempre memorize ko yung pangalan ko, Kuya Manny Calpito. Hindi ko makakalimutan yan. Kahit na ako yung naghihilik. Mga kapilipino, ako yung nagagalak. Sapagkat ngayon, kanina ay namasyal tayo sa Dubai. At nakausap natin yung first presentation ng kanyang episode sa palatuntunang The Ampalaya Show. Sa magitan ay Amy Ampalaya. Direktamente na nasa Davao. At ngayon naman, mula dito sa ating studio, sa Los Angeles, California, ay magbibiyahe tayo papunta ng Philippines. Yan! Namimiss ko ang hangin ng Philippines eh. At saka malalaman natin, makukumusta natin mamaya. Pero bago yan, nais ko muna ipaabot ang aking personal na dalangin sa lahat ng mga may sakit na nasa kanilang mga tahanan, nasa hospital, nasa kanilang mga kinaroonan, sa trabaho o sa amang kayo naroon, sa Saudi Arabia o kabilang sa 72 countries. Dalangin ko at damhin ninyo ang aking personal na dalangin na sana iigi na kayo sa inyong mga karamdaman upang manumbalik ang dati po ninyong kalusugan. At ngayon, lilipad ako. Papunta tayo sa Philippines. Sa magitan na ating pakipag-ugnayan kay Jerome Merano Salvador. At siya ay ating kukumustahin. Kamusta ka diyan, Jerome Merano Salvador? Yes, okay naman ako dito Kuya Manny. Magandang umaga dito sa Pilipinas. Magandang tanghali at gabi sa mga nakikinig dito sa Otusa.tv, ang OFW Facebook TV. Aba, ang linaw ng dating mo ngayon dito Mukhang pinaghandaan mo itong ating presentation for today. Nasaan ka sa kasalukuyan? Itong mga sandaling ito, nasa Parañaque, Manila, Quezon City, or where? Saan ka sa Pilipinas? Yes. Ngayon po nandito ako sa Novaliches, Quezon City. Nandito sa bahay ng friend ko kasi andito kasi yung business ko. Yung signal mo ngayon ay incredible. Napakalinaw compared doon sa mga nakausap kong mga una. Ano ang dahilan bakit napakalinaw ang signal ng iyong Skype ngayon, Gian? Hindi ba? Maganda kasi yung line na napakabit ko na internet.
So, mayroon palang kinikilingan yung nagkakabit. Ano? Palagay ko, malaki ang lagay mo ron sa nagkabit. Kaya maganda-ganda ang signal mo. Pati buhok ng ilong mo, nakikita ko. Diyan sa Novaliches, kamusta ang kalagayan ng panahon dyan ngayon? Umuulan o maganda ang sikat ng araw? Ngayon naman po, hindi pa sumisikat ang araw. Medyo maliwanag pa lang, pasikat pa lang. Pero hindi naanggi, hindi naambon, Ay, hindi naman umulan. po. Maganda po yung panahon dito. Malamig, mainit, malinsangan o what? Malamig, Kuya Manny. Sobrang lamig ngayon dito sa Pilipinas. Ang ibig mo sabihin para na kayo nasa Estados Unidos, malamig na rin dyan. Hindi siya ganun tulad ng dati kasi na pagdating ng 7 or 8 ng umaga is mainit na. Ayun. Ngayon hanggang 9 to 10 a.m. malamig pa rin dito, Kuya Manny. Ayun. Bali alas 7 ng umaga dyan, di ba? Yes. Ano ang inalmusal mo? Nag-almusal ka na? Hindi pa. Kasi alam mo, chismoso tong si Kuya Manny mo eh. Dahil alam mo, gusto ko malaman kung ikay kumain ng pandesal ngayon na may itlog na pula o may kamatis o may tuyo, sinangag. Alam mo, namimiss ko yung kaya kung ano itong mga pinagtatanong ko sa inyo eh. Ano ang nag-almusal ka na o hindi pa? Hindi pa, Kuya Manny. Okay. Balak mo ko. Balak mo kung ano ang iyong aalmusalin ngayon. Ano ang ini-expect mo na maalmusal ngayon? Itlog na maalat? Itlog na expect prito? ko ngayon pinakamasarap talaga. Ano? Hindi, my favorite tuyo. Okay. Kinakalaan yung tuyo, merong kamatis yun. Yun. Yes. Di ba? Tapos sukak, may sili. Nako. Talaga din. Ba't mo nalalagyan ng masuka? Ito, tuturuan kita kung paano magiging juicy yung kamatis. Alam mo ba kung paano maging juicy yung kamatis? Sige, paano Okay. Ganito ang gagawin mo. Buong buo yung kamatis, di ba? Buong buo. Huwag mo i-slice. Ang gawin mo ay sugatan mo ng pa-cross. Pero hindi tuloy-tuloy. Ilagay mo ngayon sa malukong bowl na maliit. Ilagay mo sa microwave. I-switch mo sa 3 minutes. Tingnan mo yon. Magkakaroon ng juice yun. Napakadaming juice. Tapos lagyan mo ng, kung gusto mo lagyan ng toyo, lagyan mo ng patis. Maring hiwalay yun ha. Baka naman lagyan mo ng toyo, lagyan mo pa ng patis, lagyan mo pa ng bagoong. Yan tinatawag na sagol-sagol. So, yan ang napakasarap. Huwag mo na lagyan yon ng suka. Ang ilagay mo doon, magpitpit ka na lang ng bawang. Wow! Sarap naman nun. Tapos maggayat ka ng siling labuyo. Tapos lalagay mo ron. Ho-ho! Tapos doon mo isasawsaw ngayon yung tuyo. Nako, Mark, my director. Have you tasted that? Tuyo? Maybe. I don't know. When was the last time you were in the Philippines? Aside from we were together, 2011. Before that? I don't know. You don't remember anymore? I don't remember. You're too old. I don't even remember what happened yesterday. I'm going to remember what happened. Yes, Mongoloid. Yep. So, yon, subukan mo yon ha. Hindi mo pa nasusubukan siguro yon para napaka-juicy. Napaka-juicy yon. Napag-usapan ng pagkain kasi. Ituturo ko sa inyo yung itinuro ko kina Direk. Meron ako natuklasan na napakasarap na putahe. Ito, palagay ko hindi pa nyo nakikita ito. Bago tayo magtungod doon sa ating kwentuhan. Napag-usapan kasi pagkain. Itong si Calpito kasi, tingnan mo, nahuhulog pati yung aking headset. Sa kadagdalan kasi. Tsaka na nga lang yun. Ituturo ko yun. Pero maganda kasi yun eh. Ito ay natuklasan ni Calpito na napakasimple na recipe. Dahil yung aking libro kasi, yung libro ko nakare-release ay Hulahok, Inbensyon, Recipe at iba pa. Meron pang recipe kasi doon. So mahilig ako mag-research, magtuklas ng mga kung ano-ano mga uri ng pagkain na original. Kaya, at saka ko na i-share siguro yun. Okay, ngayon ay magtungo tayo.
ikaw nasa Baliches, nabanggit mo na ikaw ay may negosyo, pero bago ay magtungo roon, ay talaga ba tagano Baliches ka? Hindi po eh. Totally, locally po ako from Mindoro. And then napadpad ako dito sa Manila when I was 17 years old. Last 2007. 17 years old, 2007, plus 6, di 23 years old ka pa lang. Eh, itong mga na-interview ko. Ha? Yung mga na-interview ko. Yung mga na-interview ko, nariyan mga edad na 23, 26, 27. Talaga, mga natataon na mga kasinidad ko. Nagpipilit si Calvido. Saan ka sa Mindoro? Sa Calapan Oriental Mindoro o Calapan? Sa ano po? Sa Bungabong. Bungabong Oriental Mindoro. Bungabong Oriental Mindoro. Anong salita ron? Tagalog? Ilocano? Tagalog Bisaya? po. Tagalog. Yes. May konting punto ron, di ba? Ang Tagalog. Dahil mayroon akong dating kasabahan na announcer sa Malacanang, may punto siya eh. Pero magandang punto. At any rate, matatalino yung mga nanggagaling sa Calapan Oriental Mindoro. Matatalino yan. Saan ka nag-aral? Graduate po ako. High school graduate po ako. From Bungabong Oriental Mindoro din. Okay. And then, after kong graduate doon, class 2007, lumiretso na ako dito sa Manila. Then, sabi ko, ang hirap talaga ng buhay, Kuya Manny. Lalo na dito sa Manila. Akala lang nila dito sa Manila. Pag nandito ka, sasabihin nila, mayaman ka na, ganyan. Eh, nakipagsapalaran lang ako. And then, pumasok po ako sa TESDA. Kasi, wala akong tuition talaga sa malaking school. Anong year ka nasa TESDA? Last 2011. 12 na. Kasi naging-speaker ako doon sa TESDA na nagkaroon ng convention yung mga inventor. Naging speaker ako doon sa hall ninyo ron, yung malaki na hall. Alam ko yung TESDA. Nasa may Taguig yan. Yes po. So, anong kinuha mo doon sa TESDA? Speaking of food, culinary, Kuya Manny. So, naintindihan mo itong mga... pero hindi, itong aking mga tinutuklas sa pagkain, ay hindi yung mga exotic food, hindi yung mga talagang yung pangmariwasa na pagkain, na katulad yung pinag-aaralan ninyo. Kundi, ang akin ay, yung mga recipe na nandun sa akin libro, ay yung pwede na pagkakitaan ng mga OFW kapag sila ay umuwi. Katulad sa halimbawa, recipe ng kung paano paggawa ng sardinas, kung paano paggawa ng ketchup, kung paano pagpapalago ng kabute, kung paano ang paggawa ng sabon. So, yun ang mga nandun sa aking recipe. So, maaring magtataka ka na yung mga napag-aralan nyo ay hindi ko alam. Bagamat, merong, yung aking misis ay graduate ng baking, professional cooking, at restaurant management. Kaya ako kapag ka aaral na siya sa bahay, nakikialam na ako. Kaya sabi ko sa kanya, paano mo mapasarap yung kape? Tapos, sabi niya, hindi, lagyan mo ng gatas, lagyan mo ng asukal. Hindi, lagyan mo ng kapurit na asin. Pwede mo lagyan ng asin yan. Subukan yung lagyan ng asin. Mga kapilipino, sasarap ang... ganyan ang akin. Yung mga hindi ginagawa, yun ang aking ginagawa. At saka, ikaw ay nagtungo sa culinary. Hindi ba na lalong tumitingkad ang lasa ng asukal ng matamis kapag nilalagyan ng asin? Alam mo ba yan? Yun lang, Kuya Manny. Ngayon mo lang nalaman. Yes. Lahat ng mga cake, no? Hindi mo mapapatingkad ang sarap
ng kanya, yung pagka-matamis, kung hindi mo lagyan ng konting asin. Ah, okay. Magtungo tayo dito. Bakit kinuha mo ang culinary? Totally, hilig ko talaga magluto, Kuya Manny. Mhm. Kaya talagang, sabi ko, pinag-aral ako ng computer course, pero hindi ko talaga linya. Sabi nga, linya-linya eh. Oo nga. Oo. After nun, sabi ko, parang talagang passion ko na yung pagluluto. Mhm. Nung bang maliit ka pa, pakialamero ka na sa kusina? Ay, sobra, Kuya Manny. Kaya nga nahihiwa yung daliri ko eh. Aba, talaga, dahil yun ang susundan mo, kung talaga yun ang dinidictate ng iyong alam na kakayahan ng iyong isip, naliligayahan ka. So, pagka-graduate mo ng high school, nagpunta ka sa Maynila, hindi ka nag-aral ng any university or college in Manila, sa halip nagtungo ka kagad sa TESDA. Doon ka na, ilang buwan ka roon, ilang taon sa TESDA? Almost 2 months po ako Na sa nag-aaral doon? TESDA. Uh-huh. Yes po. Doon sa TESDA ay meron silang mga dormitory para sa estudyante. Doon ka ba in-house or Ay, outside? hindi po. Sa outside? po. Outside. Okay. Ano year ka nagtapos doon? Last year lang po. Last 2012. year. Okay. July 2012. Aha. Nabanggit mo na ikaw ay nariyan 2007 sa Maynila at natapos ka lamang last year ng culinary. In between that, nasaan ka? Nandito pa rin po ako sa Quezon City. Nagbo-boarding house ako dito. And then, ang dami ko, Kuya Manning, pinasukan na trabaho. Mhm. Naging gasoline boy ako, naging janitor, naging food attendant ng isang donut company dito sa Pilipinas. Sobrang dami kong pinasok na trabaho dito. Aba, maigi nga at hindi ka pasanin ng mga nariyan sa Metro Manila. Dahil karamihan sa mga nagtutungo riyan sa Manila, kaya nagkakabin-bin-bin-bin yung mga tao diyan dahil hindi naman sila marunong makipagsapalaran maghanap ng trabaho. At darating panahon, pabigat na sila sa squatter area. Kaya dumarami dyan sa atin. Kung minsan, kung i-analyze natin, kasalanan ng mga writer yan eh. Alam mo kung bakit? Kasalanan ng mga writer? Kasi, nung unang panahon, ang mga writers, ang kanilang bida ay galing sa bukid. Pupunta na Maynila, tapos magiging successful sila sa Maynila. Di ba? Ganun ang mga kwento noon. Kaya pati ako nga napunta sa Maynila eh. Dahil yun mga nababasa ko na, kapag galing ako sa bukid, pupunta ako na Maynila, ay kilala na ako at ako ay magiging sikat na. So, kuminsan, ay sinisisi ko yung mga writer dahil dapat gumawa sila ng istorya na ang bida nila ay galing sa Maynila at pumunta sa probinsya, naging successful sa probinsya. Dapat ganon. Baka naman magalit sa akin yung mga writers, pero dapat ganon ang i-inspire ninyo ng mga kwento. Yung galing sa Maynila, pumunta sa bukid, naging successful. Puro ganun, para ganun, yung mga nasa Maynila, aalis lahat doon. Hindi yung mga galing sa probinsya, ibibenta yung araro, ibibenta yung kalabaw, pupunta sa Maynila. Ano yung binenta mo noon? Bago ka nagpunta sa Maynila? Totally, binenta ko talaga before ako mag-Manila is mga halaman. Halaman? Kasi ako sa halaman. Pinabibili mo ako. Mahilig ka sa kusina. Mahilig ka sa halaman. Anong klase ng halaman? Huwag mo sabihin rosas. Hindi po. Yung nauso dati na euphorbia. Anong ibig sabihin nun? Palagay ko bago sa akin yun. Anong kwan yun? Halaman? Yun po yung parang cactus siya na matinik din. And then iba't ibang kulay ng flowers. So nagpropagate ka nun? Yung mabenta dati. Nagpropagate ka.
Tapos, Yes yun ang dinala mo sa Maynila, pinagbili mo ron, yun ang pinantustos mo sa paglalagay mo ron, pag-iikot-ikot, paghahanap ng trabaho. Opo, before ako pumunta dito, binenta ko lahat ng halaman ko. Ah, so, walang natira. Wala po. Wala kang dinalaman lang dyan sa loob ng iyong kwarto na naalagaan ngayon para at least naaalaala mo ang pagmamahal mo sa halaman. Walang natira talaga. May naiwan naman doon, Kuya Manny, sa Mindoro. Ayun nga, mga puno na siya, hindi na halaman. Aba, lumaki na. Lumaki. Opo. So, 2007, nagpunta ka sa Maynila. Baon mo ngayon yung mga pinagbilhan mo ng halaman. Ilang buwan bago ka... Teka muna. May kamag-anak ka bang tinirhan dyan? Alam mo, ako ay expert when it comes to interview sa buhay ng mga nanggaling sa probinsya dahil galing ako doon eh. Ganyan ang nangyari sa akin. Na hindi ninyo alam na pagka-graduate ng high school ay naglayas ako mula sa amin. No turning back. After 4 years, walang balita ang mga parents ko. Hindi ako sumulat, hindi. Nawala ako ng 4 years. No looking back. Nung malaman nila, writer na ako ng Davao. Nandun ako sa Davao, nagsulat ng mga drama. Tapos napapakinggan nila sa madaling araw dahil malakas yung signal ng DXMC, naririnig nila ngayon na mula sa panulat ni Maning Calpito, Maning pa ang pangalan ko noon eh. Sabi nila, ito nandun pala yung anak natin na nawawala. So, no looking back, kasi kung susulat ako, kung uuwi ako, mahihina ang aking kalooban na sundan yung aking pangarap. Dahil, isipin mo, taga-bukid ka, ganun. Kaya, yung step by step na pagtatanong sa buhay, nang galing sa bukid, alam na alam ko yan. So, dumating ka na Maynila 2007, dala mo yung pinagpilhan mo ng iyong halaman. Mayroon ka bang kamag-anak na tinirhan dyan o ikaw ay nag-boarding house? Unang-una po, tinirahan ko yung tatay ko. Kasi andito rin siya sa Manila nagtatrabaho. Oh, okay. For how many years na tumira ka doon sa father mo? Ilang months lang po yun eh. Kasi nag-separate na ako. Naghanap ka ng sarili mong uupahang kwarto. Kwarto, alam ko yun. Dahil hindi mo pa kaya yung apartment. Yun, hindi mo kaya ng bahay. Kaya very impossible na itatanong ko sa iyo na so, alam ko, kwarto ang iyong inupahan, maaaring umupa ka siguro ng nakishare ka lang. Something like that. Pero, yes, pwede ko na mga mahuhulaan. Mga taon, di lumipat ka, mag-isa ka, ano ang naging trabaho mo una sa Maynila? Dumating ka ron, tumira ka sa father mo, tumira ka ng 1 year, anong trabaho mo yung span of 1 year? Unang-una ko po naging trabaho is gasoline boy po ako. Doon sa span of 1 year na yon. Yes po. Mga ilang buwan ka doon sa gasoline boy? Almost 9 to 10 months. From there, anong sumunod? Gasoline boy pa rin po. Lumipat ka. Yes po. Then from third degree, lipat. Anong nilipatan mo? Trabaho ulit? Naging janitor naman po ako. Okay. So, medyo elevated ng konti dahil mas malaki ang sweldo ng konti yung janitor. So, mula sa janitor, ilang buwan ka doon sa janitor? Sa janitor po, almost 6 months. Mula sa janitor, lumipot ka saan naman? Naging service crew po ako ng isang donut company. Aba, umaasenso na. Dahil libre pagkain na roon, ano? Medyo nampapapak ka na roon ng donut. So, mula doon sa yung nalalanghap na gasolina, ay pumunta ka roon sa nalalanghap mo ay floor palizer. Nagtungo ka ngayon sa nalalanghap mo ay masarap na pagkain, donut. Okay. So, ilang buwan ka roon na sa donatan. Ano po? 5 months. 5 months. 5 months. Okay. Doon sa donatan, nakasilip ka ng panibagong uri ng trabaho at lumipat ka, gano'n?
Inadapt po ako nung tita ko sa isang security agency. Saan? Sa isang security agency, kuya. Oh, security agency. Na pagmamayari ng tita ko. Aha. Naging, ako doon, naging secretary ako doon. Interesado ako dyan sa security agency. Anong security agency? Baka doon sa aming security agency. Sa bagay. Anong security agency? Ano po? Recas Security Agency. Okay. Alam ko yun. Ilang buwan ka ron? Tumagal lang po ako doon for 2 months. Oo, maiksi lang. So, hindi mo naririnig yung mga tatanungin ko sanang mga security agency. Kung 2 months lang. So, after that, lumipat ka ulit sa saan? Nag-start na po ako mag-aral, kuya. Sa TESDA. Yes po. Okay. At habang nag-aaral ka doon, di siyempre, kailangan mo allowance. Hindi ka nagtatrabaho na noon? Yes po. Hindi na? Hindi na po kasi pinasok ko na yung business opportunity na nakita ko. Oh. Kailan mo pinasok yung business opportunity na ito? 2 weeks before akong graduate sa TESDA, Kuya Manny. Oh, so ibig sabihin nung nag-aaral ka doon, ay nakita mo itong business opportunity na ito? Yes, Kuya. Okay. Ngayon, magtungo tayo dito sa business opportunity na ito. Ano naman itong business opportunity na ito? Nasa iyong edad, na wala pang 23 years old, at, teka muna, ikaw ba'y may girlfriend na? Wala pa po, Kuya Manny. Wala kang iniwan sa Mindoro? Wala po. Walang namamayagpag sa iyo ngayon na chicks. Dahil sa, ikaw ay kaagaw ko sa pagandahang lalaki. So, no doubt na meron ding namamayagpag dyan sa paligid-ligid. Wala pa? Meron namang mga pakonti-konti. Aba, mag-iipon pala pa konti-konti parami-rami. Okay. Kapaligan ko lang kayo, man. Before pala ako pumasok sa TESDA, nagtatalent po ako sa dalawang network, TV network dito sa Pilipinas. Banggitin na natin sapagkat kaibigan ko naman lahat yung mga networks dyan. Channel 7, yung mga nariyan ng mga sikat, ha? Ano? Naging talent po ako ng ABS-CBN tsaka GMA. Pinag-aaway mo yung dalawa. Hindi, wala naman po akong kontrata kasi doon. Ganun ba? Mga kaibigan ko, halos kaibigan ko lahat yung mga may mga pangalan doon. Si Mike Enriquez, sa Channel 7, Channel 2 sa ABS-CBN, sila Alex Santos, balik tayo sa si Arnold Clavio, mga kaibigan natin mga yan. So, pwede mong banggitin ang hinggil yan. Dahil ayaw nilang banggitin ang aking himpilan. Dahil pag binanggit nila, malulugi sila noon. Hihilain ko lahat ng mga viewers nila, kaya ayaw nilang banggitin. Pati pangalan ko, close ang pangalan ni Calpito dito. Dahil pag binanggit nyo yan, punta lahat ang mga viewers natin. Hindi, biro ko lang yun. Napakabait. Ang mga yun, kapag naglalaro kami, kalaro ko lahat yan. Sila Arnold, sila Alex Santos, kalaro ko lahat yan kapag nagpupunta ako sa Pilipinas. At anyway, so, talent ka. Anong klaseng talent yun? Extra, Kuya Manny, sa mga pelikula. Tsaka sa mga teleserye. Okay. Yan. Aba, ano ang teleserye na nilabasan mo doon? Sa ABS-CBN, lumabas ako sa Walang Hanggan. Kay Coco Martin, kila Don Solweta. Yan, sila yung mga naging kasama ko sa ABS-CBN. Then, sa GMA naman, nakasama ko sila Ding Dong Dante sa My Beloved. Ayan, yung mga nilabasan ko, Kuya Manny. Hindi mo nabalitaan yung aking pelikula ron na akong bida? Alin doon, Kuya Manny? Yung Gilagid na Matching. Okay. Parang hindi ko pa inabot, Kuya Manny, yun, ha? Nasa itsura mo nga naman karapat-dapat dyan sa showbiz na yan.
Yung sinasabi mo na business opportunity na iyong pinasok nung ikaw nag-aaral na sa TESDA, anong klase ng business opportunity naman ito? Ito, nakikichismis na ako. Yes po, ang business opportunity na pinasok ko is remittance, travel and tours, loading, and then meron po kaming bills payment. Oh, okay. Dahil parang Western Union. Dahil Western Union Yes dito po. sa amin dito, pwede kang magbayad ng anumang bill, pwede kang magpadala remittance, at pwede kang magpalit ng so-and-so. Anong klase ng remittance naman yan? Ang remittance kasi namin, Kuya Manny, is sa ngayon kami yung pinaka-lowest rate sa remittance. Kasi Filipino-owned company siya. And then dating, yung may-ari, si Mr. Emmanuel Pascual, siya yung dating certified public accountant ng Bangko Sentral ng Pilipinas. And then nakita niya yung flow kasi ng remittance na napakabilis. Sa $1 million na pinapasok ng mga OFW na mga kababayan dito sa Pilipinas, ang mga banyagang remittance company lang ang kumikita. Kaya sinubukan nung may-ari na magtayo ng sarili niyang remittance company na may pinakamababang rate. Kailan pa niya ito itinayo? Tinayo po niya ang company namin for 6 years na po. 6 years na po yung company. Anong bangko ang nagkikerry ngayon sa pinupuntahan ng remittance? Ngayon po, ang mga bangko na partners namin, meron kaming BDO, BPI, UCPB, PS Bank, marami pong bangko nakatie up sa amin, Kuya Manny. Lalo na yung BankNet tsaka Megalink. Ngayon, ang itatanong ko ay, nabanggit mo na kayo ang pinamambaba. Yung sa ipagpalagay natin sa Dubai, papadala ako ng $200 at gagamitin ko ang remittance office ninyo. Magkano ang charge ninyo sa akin from Dubai to the Philippines for $200 US dollars? 25 pesos lang, Kuya Manny. 25 pesos, so that is equivalent to 50 cents. More or Yes, less. Mga 55 or 60 cents. O mababa nga yun. Ano ito, bank to bank? O paano? Pupunta sila sa remittance center sa Dubai? O paano mangyayari? Or through computer? Or anong system? Lahat ng transactions natin, Kuya Manny, sa remittance is through computer lang. Kasi meron kang sariling bangko dito na Alright. pinagpupondohan mo. Yung tinatawag namin na e-cash. Yung tinatawag namin e-cash, yun yung pinupondohan mo to submit your remittance galing sa Dubai papunta ng Pilipinas. So, paano yun? Nakuha ko na sweldo ko doon sa amo ko. Okay. Gusto ko ipadala kay Teleponana Tamparorong dyan sa Manila. Saan ako pupunta? Yung banks na available, Kuya Manny, na partners natin dyan, o kaya, kung merong iRemit, MoneyGram, Transpass, yun yung mga partners, pwede siyang mag-deposit doon. Depende po kasi meron silang mga charges dyan na hindi po namin alam kung magkano. Pero yun ang Depende problema po sa ngayon. company. Yun ang problema kasi ang MoneyGram ay may bayad pa rin sila roon. iRemit, may bayad sila roon sa Dubai. So, may papatong doon sa 25 pesos na i-charge nyo. Apa. Kasi Pero kung, may... pero kung GPS, okay, go ahead. sige, go ahead. Kasi may nakausap ako na umaabot ng $6.81. Ang pagpapadala riyan, yung pinakababa from Dubai. Meron akong nakausap kanina na OFW dahil alam ko na isa sa ating pag-uusapan ngayon ang tungkol sa remittance. So, gusto ko malaman kung yung charge yung 25 pesos ay ipinapatong doon sa ibinabayad nila sa MoneyGram or iRemit doon mismo sa pagpapadalhan nila sa Dubai. Ganun ba yon? Ganito yan, Kuya Manny. Okay, go ahead. Kung gagamitin mo is MoneyGram at saka iRemit, depende sa MoneyGram
outlet or iRemit outlet kung magkano ang charges nila dyan. Pero sa GPRS kasi, magkakaroon na kasi ng sariling bangko ang GPRS. Okay. Magtatayo na ng sariling bangko para lahat ng remittance niya, fix na sa 25 pesos yung charges. Ngayon po kasi, inaayos pa ni President Manny Pascual yung ating bank. Kasi magkakaroon din tayo ng money changer. So, Ayun, sa kasalukuyan ay hindi pa applicable yung bangko na pupuntahan nila sa Dubai. Para doon na lamang i-deposit direktamente doon sa sinasabi mo GPRS. Ano ba yan? GPRS. Ano ibig sabihin nun? Yes po. Global Pinoy Remittance and Services. Ayun. Okay. So, kailan magiging available yon? As soon as possible, kuya, kasi inaayos na nila ngayon, inaasikaso na nila ngayon. Pero, pwede ka na mag-remit ng padala mo dyan sa abroad. Saan? Gamit ng mga bank natin. Kahit saan. So, kahit na sa bangko. Pero, ang akin kasi na gusto maliwanagan, yung 25 pesos na charge ninyo, may papatong pa rin doon sa bangko. Kasi in every bank, in every transaction, ay nag-charge ang bangko. Let's say, ako, pupunta ako sa, let's say, Calpito Bank. Doon ko ipadadala ngayon yung ang aking remittance through you guys. Magbabayad pa rin ako doon sa Calpito Bank. Yun ang gusto kong liwanagin. Yes, kuya. Para sa ganon, ang akin kasi ay yung matagpuan natin, yung talagang solusyon na hindi na sila magbabayad pa roon sa kaparaan ng yon. Kaya, tinatanong ko kung kailan magkakaroon na effectivity yung inyong direct deposit ng bangko from Dubai, from Hong Kong, from Singapore, para hindi na sila doble na magbayad ng 25 pesos sa inyo, tapos doon pa rin sa bangko. Yun ang gusto kong liwanagin. Yan. Kasi Kuya Manny, kung may sarili kasi silang fund dito sa GPRS or may sarili silang system ng GPRS, ganun siya, 25 pesos lang, any amount na siya, up to 50,000. 50,000 Kasi pesos. naghahanap kami ng 50,000 pesos. Naghahanap po kami ng mga partners na pwedeng mag-franchise kasi din kami sa franchising. Naghahanap kami ng mga magpa-franchise abroad and locally para lahat ng remittance doon na magtatransact. Mura pa rin yung charges natin doon. Pag yun ang ginamit nating franchise outlets, magsisend ka ng pera papunta dito sa Pilipinas. Ganun nga Kuya Manny, may charge kayo dyan sa bangko pag nag-deposit. And then, aside from that, yung 25 pesos na charge ni GPRS nung company. Ang maganda nito, hindi na po pupunta yung padadalhan nyo sa mga bangko, remittance company, para kunin yung pinadala ninyo. Automatic, may ibibigay kaming Visa card or ATM card na pwede niyang i-withdraw yung remittance na pinadala mo. Yeah, because of you are connected with the Interlink. Tapos connected kayo na Visa and Mastercard or meron kayo ginagamit na iba? Dahil Visa, Visa ang ginagamit nyo. Yun ang nandun sa card. At Visa. Yes, yes, okay. So, maliwanag na sa akin. Alam ko kasi ang transaction niyan kung paano. Dahil one of these days, ang Utusa.tv ay magkakaroon ng sarili niyang card na pinaka, kalahati lang siguro ang i-charge ng Utusa.tv against doon sa mga pinakamababa na prevailing ngayon. Kaya, one of these days, ay i-recruit kita para ipapirate kita riyan para ikaw ang isa sa mamamahala dyan sa Pilipinas. Kaya ako nag-iinteresado na ma-interview ka. Dahil alam ko how it runs. One of these days, hindi magtatagal, magkaroon ng
Utusa.tv card na magagamit ninyo mga Kapilipino. Lahat ng uri ng kung paano makatipid ang OFW ay isinasagawa, ipilinaplanuhan ng Utusa.tv. Kaya asahan po ninyo, asahan mo, Jerome, at ikaw hihilain namin diyan. Kaya pala pinagplanuhan mo ako interviewin, kaya Manny, ha? Hindi, kasi, ang maganda kasi, all-in-one package na siya, Kuya Manny. Meron na siyang bills payment, tulad nga ng sinasabi mong si Western Union. Ang tanong ko ito. Ang tanong, sorry. May point system din kayo. May point system. Halimbawa, yes. Habang dumarami, ang, let's say, pwede mong ipambili sa Shoemart, bumili ka doon, nagkakaroon ka ng points na naiipon doon sa card na yon. Yes, Kuya. Alam ko yan, dahil yan ang magiging Utusa.tv. Utusa.tv card. Kaya alam ko. Kaya abatan ninyo mga Kapilipino. Ako'y nagagalak dahil sa iyong ipresent na yun ang tinatawag na hindi nawawala ng pag-asa na bata. Yung mga edad mo yan, ang sabi ko nga, nagagalak ako sa mga katulad ninyo ng mga OFW or hindi man, dapat ito ang makita ng ating pamahalaan. Hindi, wala naman matayong pamahalaan. Ito dapat makita ng mga humahawak. Ayan. Dahil ang pamahalaan the government is there itself. Sana ito makita ng mga namamahala sa pamahalaan. Yan, namamahala. Sino ang namamahala? Hindi naman yung manager doon sa remittance. Ang namamahala ay yung mga politiko. Yan. So, dapat makita nila ang potential ninyo na mga bata ng ating bansang Pilipinas. Dapat siyang pahalagahan. Kaya nagagalak ako na interview ko kayo na ipapaabot natin ang persistence ninyo na magkaroon ng katuparan ng inyong pangarap. Ikaw ay wala pang 23 years old. Nagsisimula ka pa lamang sa tinatawag ko na second 360 degrees of your life. Alam mo na yung aking formula na yon. Narinig mo na yon, di ba? Yung 360 degrees turn around of a human being. Yung first 360 degrees, yung 0 to 20 years old. First 360 degrees. Yun yung nag-aaral ka na, pag-graduate mo doon, punta ka na sa second degree ng 360. Tapos 20 up to 40. So nariyan ka ngayon. Lagi mo tandaan ito. Okay? Na within this span of years, na nariyan ka sa 20 to 40 years old, magsikap ka. Pagsikapan mo lahat ang gusto mong pagsikapan para pagdating mo ng third 60 degrees, from 40 to 60, ikaw ay nag-aani na. Inaani mo na yun. Dahil pagdating mo ng fourth, ay tamulmul ka na. Yung 60 to 80, baka bye-bye. So, ako'y nagagalak. Dahil at the age of 23, ay nariyan ka na, nagsisikap. At nakikita mo na ang kahalagahan ng buhay. At alam mo, yung nakikita ko sa ito ang tanong ko nga sa iyo. Kailan mo inaakala na maging milyonaryo ka? Sa age ko ng 25, Kuya Man. Sa age 25. Okay. Yes. Very good. Alam mo itong mga na-interview ko ng mga Americans dito sa Amerika. Ang mga youngsters kapag na-interview ko rito, where will you be at the age of 30? Alam mo kung anong sagot nila? I will be a millionaire. Yan ang kanina sinasabi. Kaya, sa Pilipinong na-interview ko, ikaw lang nakaringgan ko, ng the span of 20 to 30, ay milyonaryo na. Wow! So, very good. Pursue mo yan. Never look back. At pagdating mo 25, magre-retire na ako noon as a broadcaster kasi 50 years na ako sa broadcasting profession ko. Pupuntahan kita
25 years old ka na noon, uutangan na kita. kaya kita hanapin. Hindi mo na kailangan mangutang, Kuya Manny. Hindi mo na kailangan mangutang. Ako naman lilit sa'yo. No? Simple lang naman ako. Simple lang. Kapag nakita kita, pag milyonaryo ka na, ang hiling ko lang sa'yo ay ito. Jerome, gusto ko ang isang glazed donut at isang masarap na kape. Habang tayo nagkukwentuhan, libre mo ako. Masaya na ako noon. Ilang drum ba ng kape ang gusto mo? Lalanguyin ko na yon. So, ako'y nagagalak dahil alam mo, pagkain kaisipan ang ibinunga ng ating pag-uusap na ito. At sana ay maging maganda kang halimbawa ng mga kaedad mo at yung mga nagsisikap na katulad mo na nasa ibang bansa. Yan din ang kanilang pangarap. Ang makapag-uwi ng magandang kinabukasan sa bansang Pilipinas at ikaw naman na nariyan sa Pilipinas ay pinaghahanda mo ang magandang kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. Kaya nasa sa iyo ang pagkakataon para ipaabot ang mga hindi pa natin nais na mabanggit mo. Go ahead, nasa iyo ang pagkakataon at aming pakikinggan. Go ahead. Ayan, salamat Kuya Manny. Ako'y nagpapasalamat kasi ako'y inyong napaunlakan na ma-interview dito sa Otusa.tv. Isang karangalan na ako'y artista na ulit at nakausap kita. Nananawagan ako sa mga kababayan kong OFW saan man sa panig ng mundo na gustong magkaroon ng negosyong malaki ang market dito sa Pilipinas. Gusto kong ipakita sa inyo. And then, ayan nga, meron nga rin ipapasok si Kuya Manny. Hindi kayo papasok yun. Hindi kayo papasok yun, kundi kusa. Kusa. That's the reason why. Ayaw kong i-publicize. Maging yung libro ko, hindi ko gano'y pinapublicize. Ito ay hindi ko ipinapublicize sapagkat gusto ko na yung mga talagang negosyo na ng Pilipinas, ayaw kong makipagkompetensya. Takan nga lamang kung ano yung nasa gilid na maitutulong ko ng Utusa.tv, nandun tayo. Kaya ayokong ma-discourage kasi ang ating mga Kapilipino na meron ng negosyo. Na sisingitan mo pa or kukuha ka pa ng kliyente na nila. No, hindi katulad nung unang panahon. Si Maria ay nagtayo ng sari-sari store doon sa kanto. Nung makita ni Pilar doon sa kabilang kanto, nagtayo na rin siya ng sari-sari store. Si kumparing Mario na nandun sa kabilang kanto, nakita niya na maraming bumibili doon sa sari-sari store, nagtayo na rin siya. Kaya tingnan ninyo mga Kapilipino ang ating bansang Pilipinas. Bawat kanto may sari-sari store. Ang isipin na lamang ninyo, sinong bibili doon sa isang kanto? Sinong bibili doon sa isang kanto? Nagagawang kayo. Diba? Hindi na lang ninyo pagsabahin lahat yan. Kung magtayo ka ng grocery, labanan ninyo ang SM. Dahil ang SM, wag naman nilang sabihin, tinuruan niyang maging tamad ang Pilipino. Dahil alam nyo kung bakit? Dati-rati nagpupunta kami sa Luneta. Kahit walang pera, magkahawak kamay ang magsinta. Ngayon, hindi na sa Luneta nagpupunta, sa mall! Ang anong gagawin sa mall, mga Kapilipino? Manood na sine, di gagastos. Nakita nila yung donatan, gagastos sila roon. Nakita nila roon yung restaurant, nakita nila yung pantyhose, ibibili niya si Sinta, panyo. So, gagastos kayo lahat doon, mga Kapilipino. Samantalang kung tayo na natili sa Luneta Park, magkahawak ng kamay kahit walang pera, nagingitian ang magsinta, at walang gagastusin at hindi maglalaho ang laman ng bulsa. Yan. Kaya, subukan ninyong i-analyze, mga Kapilipino, itong aking sinasabi. Hindi masama ang magtayo ng mall. Pero, tingnan ninyo, bawat kanto ngayon may mall. Bawat kanto. Namamatay na yung maliliit na negosyo, yun na lamang. At, natuturuan tayo maging tamad. Dahil doon na tayo pumupunta Malamig kasi roon That's the way. Huwag naman magagalit sa akin yung may-ari ng mall.
Pero sinasabi ko lang ang aking naobserbahan at subukan din ninyong obserbahan, mga ka-Pilipino, dahil gagastos tayo doon. Pag nakipag-date ka ron, doon kayo pupunta eh. Malamig kasi. Hindi na kayo pupunta doon sa Luneta. Ano ang Luneta ngayon? Brown na ngayon ko eh. Brown na yung dati-rati ay luntian. At dinadalaw yung Luneta. Ngayon hindi na. Sabihin, saan ka pupunta? Sa mall. Ano gagawin? May date ako roon eh. See? Hindi katulad ng dati. Saan ka pupunta? Sa Luneta. May date ako. Pati yung park natin hindi na kilala. Pati yung Intramuros, pati kung saan-saan, mga ka-Pilipino, nawawala na ang kahalagahan ng kasaysayan ng ating bansang Pilipinas dahil inaagaw na ng mga mall. Hindi masama ang mall. Hindi ko sinasabi yan. Dangan nga lamang nagiging tamad tayo. Dahil doon na lahat ang punta natin. Yung mga nag-aaral, sa halip na punta sa eskwelahan, malamig kasi roon, andun na sila, nakipag-date. Tinuturoan pa tayo Okay. So, nasa sa iyo ang ating panahon. Nagagalak ako dahil nakakatas tayo ng mga pagkain kaisipan. Ang iyong pagiging isang ulirang, wala pang 23 years old na populasyon ng ating bansang Pilipinas. Kinararangal ko. Saludo ako sa iyo. At yung pangarap mo, good luck. Makakamtan mo yan. Yun ang tinatawag na dream big. Jump as high as you want to be. And it's better to have an ambition rather to have nothing at all. Yan, mas maganda. Kalimutan yung sinasabi, ambisyoso mo naman. Kalimutan yung kasabihan na yon. Mas maganda may ambisyon na mataas kaysa walang ambisyon kailanman. Dahil kung wala kang ambisyon, nanatili ka na lang dyan. Pasigasilyo ka na lang dyan. Painom-inom ka na lang dyan. Pero kung ikaw ay may ambisyon, titigilan mo yung lahat ng bisyong yan, gusto mong kamtin ang iyong ambisyon. Okay? Maraming salamat, Jerome Merano Salvador. At pagkain kaisipan, mga ka-Pilipino yan, nakita ninyo ang batang yan. Ngayon lang ako nakarinig ng isang Pilipino na nag-iedad, wala pang 23 years old, nang sabi niya, at the age of 25, I will hit my million. Sipin ninyo, sana ganyan kayong lahat, mga ka-Pilipino. Sa ngalan ng ating himpilan, baka na may nais kang batiin, may nais kang handugan, o may nais kang ligawan. Pinaubayan ko sa iyo pagkakataon. Go ahead! Ayan, isa pa muling pagpapasalamat kay Kuya Manny sa pagkakataong ito na ma-interview ako dito sa Utusan.tv na gusto ko rin na makatulong. Sa akin kasi hindi ko iniisip yung pansarili ko rin eh. Oo, hipokrito naman ako kung sasabihin kong hindi ko kailangan ng pera. Kailangan sa atin kasi ngayon bilang isang tao, syempre, kabalikat na natin yung pera, di ba, Kuya Manny? Sa akin kasi, gusto ko kasi makatulong rin sa ibang tao kung ano yung nararanasan ko ngayon. Kasi, tulad nyo rin ako dati na isang paslit na halos sobrang hirap sa trabaho, na ngayon nakaranas ng isang maginhawang buhay. Yun ang gusto kong i-share at makatulong ako kung sino man ang mga gustong humingi ng advice or mga negosyo tips na gusto nyo inegosyo, pwede nyo akong i-add dito sa Facebook and then sa website ko. Gusto ko rin ma-advise na, di ba laging sinasabi natin, kabataan pag-asa ng bayan. Gusto ko muling buhayin yun kasi sa sobrang dami ng kabataan nating Pilipino ngayon na nalulung na sa masamang bisyo, na ang iniisip ko ngayon, makatulong sa kanila, kesa sa ipang bisyo ninyo, ipang negosyo nyo na lang. Bakit kamo? Makakatulong ka na sa pamilya mo, makakatulong ka pa sa bayan mo. Sabi nga, lagi, maging yung mindsetting natin, laging sinasabi sa atin ng mga magulang natin, pagka-graduate natin ng high school or ng college, sasabihin sa'yo, anak, mag-aral kang mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho. Bakit ang mga Chinese, di ba? Ang mga Chinese, ang mindsetting ng mga Chinese,
anak, aral kang mabuti. Pagka-graduate mo, tayo-tayo negosyo. Yun yung naging mindsetting ko ngayon na sabi ko, lahat ng gagawin ko ngayon, positive. Sabi ko nga kung kinakailangan, never say no at always say yes sa lahat ng gagawin ko. Kasi tinitingnan ko yung positive na mangyayari sa akin. Never akong sumubok ng isang negosyo o ng isang trabaho na ang iniisip ko ay negative. Lagi kong iniisip yung magandang mangyayari sa akin sa negosyong pinasok ko. Lahat ng negosyo, Kuya Manny, pinasok ko. Kasi sabi ko, baka ito na yung opportunity para sa akin na pag niregret ko to or iniwasan ko, hindi ko inaccept yung opportunity na to, baka mawala pa sa akin. Sabi ko, baka hindi ito na yung right opportunity for me para kumita ng malaking pera and then makatulong sa aking pamilya. Kaya sabi ko, lahat ng opportunities na dumarating sa akin, ginagrab ko siya. Kasi alam ko, once na mag-grab ko to, merong isang opportunity na para talaga sa akin. And then yun yung nakita ko sa GPRS or Global Pinoy Remittance and Services na ito yung right opportunity para sa akin na kumita ako ng malaki and then meron akong negosyo na pwede kong i-share sa mga OFW. Wow! Okay. Ako'y nagagalak na nakausap kita at nakataas ang diwa, isipan ng 22 anyos, turning to 23 na kabataan nating Pilipino, mga ka-OFW. At sa pamamagitan ng ating paglilingkod na pambayan ngayon ay nagpapasalamat ang inyong kaagapay sa hirap at ginhawa. Ang inyong Kuya Manny Calpito po nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay ipasa. Sa inyo lahat, maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.